holy forever, O Lord. Walang katapusan at walang hanggan naming sasabihin at idideklara yan sa aming mga puso, Panginoon. Ikaw ay banal. Ikaw ay banal, Panginoon. Wala kang katulad, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong kabanalan, Panginoon, ang iyong kabanalan ay sumasa amin, Panginoon. Salamat sa umagang ito, Panginoon. Sabi nga sa awitin, hear your people cry. May mga iniiyak kami sa kaligitnaan ng aming pagsamba, Panginoon. You heard our cry. Panginoon, kung paanong narinig mo ang iyak ng iyong mga anak, ng iyong bayang pinili. Ang mga Israelita, narinig mo ang iyak, kaya ka nagpadala ng Moses. Hallelujah, Lord. Sa aming kalagitnaan, may mga naririnig kang iyak at umiiyak, kaya magpapadala ka ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong lingkod. Salita mo that will comfort us. Your words that will strengthen us. Your words that will appease and gives us peace, O God, in the midst of chaos, in the midst of doubt. Salamat, Panginoon. You are holy. Holy, holy forever. Panginoon, tinataas ko ngayon sa iyo, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, na ibinigay mo, Panginoon, sa iyong lingkod, Panginoon. Anoint this, O God. Give this power, O God, na sa bawat pagbigkas ng mga salitang ito, Panginoon, magdala ito ng buhay at kapangyarihan sa mga puso, Panginoon, na mahahasikan ito, Panginoon. Lord, salamat. Salamat sa kapahayagan ng iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, tunay, Panginoon, narito ang iyong aban lingkod. Tago mo ako, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, upang ang mahayag ay ang perpektong Diyos na kumilos at gumalaw sa aking buhay at hindi ang aking mga kakulangan at kahinaan. Salamat, Panginoon. Salamat sa isang napapanahong mensahe. Sa umagang ito, maraming salamat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Woohoo! Blessed morning, everyone! Sabi nga, I speak life today. Kaya, mabuhay kayo dyan. Maraming salamat, worship team. Yan. At syempre, maraming salamat pong muli sa ating mga senior pastors who are right now in Japan para sa isang napakahalaga at sa isang mabungang misyon. Salamat po kay Pastor Dong, sa ating father in the house, na muli ay ipinagkatiwala niya sa akin ang kanyang pulpito. At syempre, magandang umaga po sa lahat po ng aking mga kapwa-pastor, mga lingkod ng Diyos. At higit sa lahat, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Last Sunday po, napakaganda po ng itinuro sa atin ng ating senior pastor, si Pastor Dong. Quickened by God. Quickened by God. Parang napapanahon, ano? Quickened by God. Paano ka gigising? Kung paggising mo sa umaga, pagbukas mo ng TV, hindi maganda ang balitang makikita at maririnig mo. Paano ka masasabing quickened by God? Ako bilang nanay, kung paggising ko sa umaga, gagalitin ka ng mga anak mo dahil ang hirap nilang gisingin. At tapos mamadaliin ka kasi malilate na sila. Diba? Parang ang hirap. Lord, parang ang hirap namang i-quicken ng aking spirit. Pero sabi nga, diba, hindi lang naman isang portion ng buhay mo ang ginigising ng Diyos. Yun ang sabi ni Pastor Dong na natatandaan ko. May 3 uri sa buhay mo, 3 aspeto sa buhay mo na ginigising ng Diyos araw-araw. Ano ba ito? Bios,
Suke. Alam mo ba? Tinanong ko pa to eh. Parang ang hirap naman bigkasin nito. Suke at yung Zoe. Alam niyo po, ang bio, sa science, pag sinabing bio, it tells something or study about life. Pero hindi lang pala yung life na yun ay nakapokus sa bio. Nakapokus, ang bio ay ang physical body natin. At ang suke ay ang ating soul area. At ang Zoe ay ang ating spiritual area. Nasabi nga, nang dumating ang kasalanan sa tao, ang namatay ay ang ating spirit area. Alam niyo po, nung ako'y bagong Kristiyano pa lang, meron akong isang narinig at nabasang article. Pastor, correct me if I'm wrong ha. Ang tao daw ay binubuo nga ng physical, body, soul, and spirit. At ang body ay 33.3%. At ang soul daw ay 33.3%. At ang spirit ay 33.3%. A total of 99.9%. Kasi isa lang naman ang perpekto, ang Diyos. Pero, nang dumating ang kasalanan at namatay ang spirit area ng tao, nawalan siya ng 33.3%. At ang natira ay ang 66.6%, which is the devil's number. The devil's number. Pag nawala sa tao ang kanyang spirit area, humina sa tao ang kanyang spirit area, kabahan na tayo. Bakit? Wala na siyang gagawing mabuti. Dahil ang nawala sa kanya ay ang larawan at wangis na inilagay ng Diyos sa kanya. Ang natirang bahagi sa kanya ay ang humus na dinakot ng kamay ng Diyos na binigyan ng hininga. Diba? Kaya nga human eh. We came from humus. We came from dirt. At nagkaroon lang yan ng maganda. May gaganda pa ba sa humus? Wala na. Patapon. Gumanda lang ang humus nang hinawakan ng Diyos at binigyan niya ng hininga. Binigyan niya ng kanyang wangis, ng kanyang larawan. Kaya pag nawala yon, kaya pala sabi ni Pastor Dong, quickened by God. Ano ba ang ginising ng Diyos sa buhay natin? Ang ginising ng Diyos sa buhay natin, walang iba kundi ang ating espiritu. Kaya sabi niya, ang quickens means to revive or make alive, bring it to life, or restore it to a former flourishing condition. Yan daw ang ibig sabihin ng quickened by God. Bakit ka nga ba kailangang i-quickened ng Panginoon sa panahon ngayon? Ako, nung iniisip ko at sinabi sa akin na ako ang magpipreach ngayong Sunday na ito, sabi ko, Lord, nagpipreach ako pero may sakit ako. But you have said, you have quickened my spirit. Minsan hindi kaya ng katawan mo. Pero kapag malakas ang espiritu mo ang magpapalakas sa mismong katawan mo. Kaya pala, hindi ang katawan mo ang gigisingin ng Diyos, kundi ang espiritu mo. Kasi if your spirit is strong, it will manifest in your physical. Babangon ka dahil ang sabi ng Diyos, I have quickened your spirit. I have quickened your spirit so that you can have a well-lived life. God quickens your spirit in order for us, in order for you to have a well-lived life. Kaya ngayong umagang ito, let me discuss or let me share with you a topic entitled, A Well-Lived Life, inspired from the book of Philippians 2:1.
Who would have thought na ang high praise ni Pastora Che ay siya ring aking anchor verse ngayong umagang ito. Hindi po kami nagkwentuhan at wala po kaming napagkwentuhan ni Pastora Che. At ito po ay ngayon lang na-flash ang tema po at text ng atin pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Isn't it a spirit? Isn't it a quickened spirit by God? In unison, gumagalaw at kumikilos. Diba? And from this passage, allow me to read the passage from Philippians 2, verse 1. It is said, your life in Christ makes you strong, and His love comforts you. You have fellowship with the Spirit, and you have kindness and compassion for one another. A well-lived life. Sino ba ang sumulat nito? Alam niyo po, ang linyang ito is just an excerpt mula sa sulat ni Pablo papunta sa mga taga-Pilipos. Isa lang to sa mga linya ng isinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Bakit niya kaya sinabi na ang buhay mo na kay Kristo ay malakas? Ang buhay mo na kay Kristo ay merong pag-ibig na nagbibigay ng kaaliwan sa iyo. Diba? Ang buhay mo na kay Kristo ay merong pakikipag-isa sa banal na Espiritu. At ang buhay mo na kay Kristo ay merong nagiging tagapagdala ng habag ng pag-ibig sa iba. O diba, tapos na yung message ko. Diba? Tapos na. Diba? Ganun lang. Isa pa lang yun na linya, ha? Isa pa lang yun. Pero, napakalaman. Malaman. May impact. Diba? So ano nga ba talaga ang sinasabi na isang well-lived life? Well, ang unang puntos na nais ko pong i-share sa inyo, para meron kang isang well-lived life, ang sinasabi ni Pablo, dapat ang pinanggagalingan ng lakas mo, walang iba kundi si Kristo. Christ is the source of your strength. Nakita naman natin yan. So ngayong umagang ito, hihimayin ko lang po ang Philippians 2:1. Philippians 2:1 po. Christ is the source of our strength. Nakita naman natin yan sa Philippians 2:1a. Your life in Christ is strong. Ang liwanag, ang buhay mo na kay Kristo ay malakas. Kaya kahit ano pa ang marinig mo sa balita, hindi ka panghihinaan ng loob. Di ba? Kasi ang buhay mo ay naka-anchor at nakabase, nakasalig kay Jesus. Sabi nga ni Pastora Che kanina, si Jesus na nagpapakalma ng lahat ng bagyo ng buhay mo. Di ba? Si Jesus na nagpapagaling ng mga karamdaman mo. Kaya siya ang lakas mo. Alam nyo, lalakas lalo ang iyong buhay kapag iniugnay mo at ang pinanggagalingan, hinayaan mo na ang panggagalingan ng lakas mo, walang iba kundi si Jesus. Hindi yung lakas mo. Nang sabihin sa akin, paano ako magpipreach, may sakit ako? Lord, hindi naman ako talaga ito eh. Hindi naman ako ang gagawa ng mensahe. Ikaw, Lord, ang magbibigay ng mensahe na gusto mong ipahayag sa tao. Bakit ba ako mag-aalala kung ako hindi nakakatayo, kung hindi ako nakakapagbasa kasi sobrang sakit ng ulo ko? It is you, O Lord, who will give the message. At alam mo, malakas ka kapag buhay na buhay sa atin ang John 15:5. Ang buhay na malakas na nakatuon kay Kristo, merong John 15:5. Anong sinasabi sa John 15:5? I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, he bears much fruit.
For apart from me, you can do nothing. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. May tatlong bagay dito. May puno, may sanga, may bunga. Alam niyo po ba na ang nagdadala ng harvest, ang puno, ang sanga, ang dahon, ang lupa na kinatatamnan at ang ugat. Isa-isahin natin, sino ang puno? Ang puno, sabi nga sa isang preaching ni Pastor Dong, di ko malilimutan, ang puno na sumisimbolo kay Kristo sa ating Panginoong Jesus. Ang sanga na sumisimbolo sa ating mga mananampalataya. Ang sanga, habang yan ay nakaugpong sa puno, sabi ni Pastora May, merong pangdagta yan at merong pag-asang mamunga. Ang sanga, habang nakaugpong yan sa puno, lahat ng nakaugpong na dahon yan, naku, luntian at may kakayahang mamunga. Alam nyo, kapag luntian ang mga sanga, ang mga dahon, nagiging luntian din ang sanga at nagiging luntian ang puno. Alam nyo, konting trivia lang. Alam nyo po ba na ang pinanggagalingan ng pagkain ng puno ay sa leaves? At alam nyo po ba na ang breathing organ ng puno ay nasa leaves? The breathing organ ng puno ay ang leaves. Meron siyang tinatawag na stomata, which is the breathing organ of, siya yung breathing organ ng puno. At itong dahon na ito, siya rin ang kumukuha. Dito rin nabubuo ang tinatawag na photosynthesis. Alam mo sa atin, meron din tayong photosynthesis. Who is our photo? Who is our light? Jesus. Jesus is our light. Kapag tayo'y naiilawan ni Jesus, meron din tayong photosynthesis sa ating puso. Ang puso natin na sumasagap ng lahat ng mensahe ng ating Panginoong Jesus. Dito niya lahat dinadaan sa puso natin. Diba? At yung photosynthesis na yan, that is an aid. Isa sa pinakamahalagang aid para makapag-produce ng bunga ang isang puno. Kaya kailangan talaga natin si Jesus. Para makapamunga tayo, kailangan nating umugpong sa puno. Kailangan nating sumagap ng ilaw, ng tunay na ilaw, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Para lagi tayong maging sariwa tulad ng dahon. Ang kailangan ng dahon para maging sariwa, siya ay maulanan, siya ay ma-expose sa ulan, sa init. Kasi kapag hindi rin naulanan, ang dahon nalalanta. Kapag hindi naman siya nainitan, diba, nawawala ang kanyang pagiging kulay berde. At ang dahon, kapag yan ay nalanta, kusa yang nalalaglag. At pag nalaglag yan, kalat na lang yan. Ang buhay natin, kapag walang init ni Kristo, kapag walang salita ni Kristo, parang dahon yan na kusang nawawala, kusang natatanggal sa sanga, nalalaglag at kalat na lang. Yan ang buhay natin pag wala kay Kristo. Isang buhay na nawawala, nawala at nagwawala. Kaya manatili tayo. Sikapin natin na si Kristo ang panggagalingan ng ating lakas. Manatili tayo kay Kristo. Alam nyo, ang hirap manatili, di po ba? Pastoran, sabihin mo lang yan kasi pastora ka eh. Alam nyo po ba sa amin yung mga pastor, yun yung pinakamahirap, ang manatili. Alam niyo yung patakbuhin ka, sabi nga ni Pastora May, madali pa yun eh. Pero yung ikaw ay panatilihin, minsan no, huwag kang magsasalita, kahit may, di ba attorney?
Eto yun, huwag kang magsasalita. Kahit may alam ka, kailangan hindi ka magsalita. Kasi sinabi, manatili kang hindi nagsasalita. Ang hirap manatili kapag alam mong may alam ka. Diba? Pero kailangan mo ngang manatili at makinig eh. Kailangan mo ngang mag-submit eh. Kahit minsan, teka lang, bakit mas marunong naman ako sa kanya? Ba't kailangan ko siyang sundin? Diba? Mas nag-aral naman ako sa kanya, ba't kailangan kong sumunod sa kanya? Pananatili nga eh. Alam niyo po ba, ang pinakamahirap sa pananatili ay pag dumating ang pagsalitang disiplina. Naniniwala po ba kayo? A well-lived life is a product of a good discipline. Ang buhay kay Kristo na maganda, produkto yan ng disiplina mismo ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Alam nyo dati, nung ako hindi pa mananampalataya, lagi kong iniisip, parusa ba ito ng Diyos sa akin? Yung mga pinagdaanan kong kahirapan, parusa ng Diyos. Pero alam nyo, nung makilala ko si Kristo, hindi pala yung parusa. Proseso pala yun. Proseso, pagdidisiplina pala yun at pagsasaayos pala yun. Kay Kristo, walang parusa. Pero, merong proseso. Sa pananatili natin sa Panginoon, meron tayong proseso. At ang proseso minsan, ang katapat na salita ay disiplina. Marami ang kumakawala, marami ang humihiwalay sa puno kasi ayaw ng disiplina. Ayaw ng disiplina. Ayaw ng proseso. Pero alam nyo, ang buhay punong-puno yan ng proseso. Kaya kahit patakasan ninyo ang proseso na meron sa loob ng church na to, paglabas ninyo, mas matindi ang proseso na kakaharapin ninyo. Maniwala kayo sa akin. Mas matindi ang proseso na yan. Kung dito sa church, gusto mo kasi nililiglig ng mga senior pastors ang mga gusto mong gawin sa buhay. Kaya gusto mong umalis, ayoko sa church na yan, pakialamero ang mga senior pastors dyan. Ayoko sa church na yan, yung mga associate pastors na yan, wala niyang ginawa kundi itama ako, dito na lang ako sa labas. Kapatid, mas matakot ka, mas matindi ang labanan sa labas. Mas masakit ang proseso sa labas. Kasi sa labas, pag doon ka prenoseso, luray-luray ka. Pero pag sa loob, dito ka na proseso, mabubuo ka. Kaya may lakas ka. Kaya yung lakas mo, nagiging solido. Nagiging solido ang lakas mo. Kaya, kung ako sa inyo, di ba? Tulad ng marami, manatili kayong nakaugpong sa puno. Manatili na ang sanga ay nakaugpong sa puno. Sapagkat kapag ang sanga ay hinaputol na, hindi na siya nakaugpong sa puno, ang sanga ay naglalaglag na rin. Ang sanga ay nahuhulog na rin. Ang sanga na yan na dating namumunga, ay nagiging marupok at pagkaminsan ay nagiging panggatong na lang. Gusto mo bang maging panggatong? Totoo naman talaga, nakahahantungan ng bawat isa na maging panggatong. Saan? Sa impyerno. Diba? Magiging panggatong na lang. Magiging marupok ka. Kaya bilang isang material na marupok, ikaw ay magiging panggatong na lang. At para mas lalo ka pang tumatag, mas lalo ka pang lumakas, sabi nga, di ba, my ground, you need to be planted in the house of the Lord. Alam nyo kami, mula nang tinanggap namin yung calling namin pagkapastor, parang hindi na kami tinantanan ng mga problemang sunod-sunod. Pero alam nyo, sabi namin, ligligan ito. Ang puno, masasabi mo na ito'y matibay kapag ito'y dumadaan
Sa mga malalakas na hangin, sa bagyo, nasusukat mo ang tibay ng isang puno. Nasusukat mo ang lalim ng ugat mo sa panahon ng ligligan sa buhay mo. Masusukat mo ang lalim ng ugat mo kay Kristo kapag ikaw ay binubugbog ng mga bagyo ng buhay. Kaya wag niyong sasabihin, ay dito na lang ako, susunod na lang ako kay Kristo. Maglilingkod na lang ako sa Kanya para wala akong problema. Mga kapatid, hindi po scapegoat ang paglilingkod para matakasan ang problema. Alam niyo po ba na sa lahat ng naglilingkod, ang problema ay bahagi ng buhay nila. Alam niyo po ba si Pablo, nang sinusulat niya ito, ang daming ligligan sa buhay niya. Nang sinulat niya ang sulat na ito sa mga taga-Pilipos, si Pablo po ay nakakulong sa Roma. At alam nyo, si Pablo, may personal siyang dinadalang alalahanin para sa mga taga-Pilipos nang sinulat niya ito. Dahil lang sinusulat niya ito, may mga dumating na mga maling katuruan sa iglesia ng mga taga-Pilipos. May nagtuturo ng hindi tama at may iba naman na naninira at sinisiraan siya. So, yan yung mga personal na alalahanin ni Pablo. Pero ano ang sabi pa rin ni Pablo? Ang lakas ko ay nanggagaling kay Kristo. Ano ba ang rehas na meron ka ngayong umaga, kapatid? Rehas ba yan ng karamdaman? Rehas ba yan ng kahirapan? Rehas ba yan ng mga alalahanin? Well, ang sabi, manatili ka sa pinanggagalingan ng lakas mo, si Kristo. Fix your eyes to Jesus. Bakit kailangang nakatuon ang mata mo, ang paningin mo kay Jesus? Palagi itong sinasabi sa atin ni Pastora Dash, di ba? Fix your eyes to Jesus. Para ano? Para wag kang lumayo. Para wag kang magpakalayo-layo. Para wag kang mapahamak. Fix your eyes to Jesus para wag kang mapahamak. Sa panahon ngayon, nahahati ang tao. May taong nagagalit, may taong chill lang, may taong ayaw makialam kasi mas pinili ang tumahimik sa mga nangyayari sa ating bansa na lang. Pero kailangan nating ituon ang ating paningin kay Jesus. Kailangan nating manatili at isalig ang ating natitirang lakas sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. At tulad ni Pablo, sa kalagitnaan ng mga pangyayaring ito, sasabihin mo rin sa Philippians 4:13, sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthened me. Sa panahon ngayon, sino ba ang nagpapalakas sa iyo? Sa panahon ngayon, saan ka ba humuhugot ng lakas mo? Sa sarili mo ba o kay Kristo? Iwan ko po ang kasagutan. Kayo po ang makasasagot niyan. Diba? I can do all things through Christ who strengthens me. Because kay Kristo may pag-ibig ako. Kaya yung point number 2 natin, Christ's love that sustains us. Ang pag-ibig ni Kristo ang siyang nagtataguyod, tumataguyod sa atin. Hindi lang lakas ni Kristo ang meron ka, kapatid. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, kapatid. Hindi lang lakas ni Kristo ang meron ka. Nako, sagana ka sa pag-ibig ni Kristo. Diba? Sagana tayo sa pag-ibig ni Kristo. Diba? Alam nyo ba, wala to sa slides ko naalala ko lang, sagana ka sa pag-ibig ni Kristo. Alam nyo ba, si Propeta Jeremiah, alam nyo, nang binabasa ko yung Panaghoy, siya yung author ng Panaghoy Binasa ko ang Panaghoy parang ilang oras lang, kasi parang na-curious lang ako, kasi 5 chapters lang naman.
Bakit kaya sa gitna ng panaghuy ni Jeremiah, nasabi niya sa Jeremiah 3:22, 3 verse 22 na sinasabing, ano sinasabi doon? Your steadfast love of the Lord never ceases. Di ba? Kinakanta pa natin yun eh. Bakit kaya sa kalagitnaan ng panaghuy ni Jeremiah, dahil nakita niya na ang bayan ng Jerusalem ay winasak ng Diyos. Kita niya kung paanong namatay ang mga bata, paanong inalipin at binihag ang mga kabinataan at kadalagahan ng kanyang bayang Jerusalem, ng lungsod ng Jerusalem, ng bayan ng Juda. Kitang-kita niya. Pero kahit nakita niya yon, yes, nakita niya ang sobrang pagdurusa ng kanyang bayan. Pero sa kalagitnaan na yon, nakita niya ang Diyos at ang pag-ibig ng Diyos na magbibigay ng pag-asa sa madilim na bahagi ng bayan, ng lugar ng Jerusalem, ng bayan ng Juda. Kaya sinasabi niya na ang pag-ibig mo, Diyos, ay laging sariwa araw-araw. Ang pag-ibig mo ay hindi nagmamaliw, hindi natatapos. Ito'y laging sariwa araw-araw at ang iyong katapatan ay magpakailanman. Diba? Isn't it the love that sustains? Yan ang pag-ibig, yan ang pinakamagandang halimbawa ng pag-ibig ng Diyos na nagsusustain sa atin. Hinding-hindi ka bibitawan ng Diyos. Napakaganda ng nakita na yun ni Jeremiah, na Lord, kahit ginunaw mo ang aking bayan, ikaw ay Diyos na nagmamahal sa akin. Lord, kahit may pinagdadaanan akong napakabigat, pero Lord, yung pag-ibig mo, hindi nagbabago, hindi nagmamaliw. Laging sariwa yan araw-araw. Kaya mananatili ako sa iyo. It is your love, Jesus, that sustains me from this chaotic life. Yung pag-ibig ni Kristo. Ang daming proof. Pag tiningnan na, actually naman talaga, pag binasa natin ang buong Biblia, isa ang pinakamagandang tema ng Biblia ay ang pag-ibig. Pag-ibig talaga. Although pinakita ang kapangyarihan ng Diyos, pero ang pinakamalalim na katangian ng Diyos ay ang pag-ibig. God is not just love, but God Himself is love. Hindi lang siya pag-ibig. Ang Diyos mismo ang pag-ibig. Hindi ba pag-ibig ng si Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin kahit sa panahong hindi pa natin siya kinikilala? Yan ang sinasabi sa Romans. Diba? Sabi sa Romans 5. Namatay si Kristo, Romans 5:8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Noong mamatay si Kristo, noong ikaw at ako ay hindi pa kumikilala sa Kanya. Hindi ba pag-ibig yan? Yan ang pag-ibig na nagsustain sa'yo sa panahon ng ikaw ay nag-i-enjoy pa sa kasalanan. Pero yung pag-ibig na yan, iningatan ka niyan. Yung pag-ibig na yan, ibinalik ka niyan sa Diyos. Yan yung pag-ibig, the love that sustains us. Pag-ibig na tumaguyod sa atin. Pag-ibig na umalis ng mga karamdaman mo. Pag-ibig, di ba yung sabi ni Pastora Che kanina? Pag-ibig na nag-alis ng mga karamdaman mo. Pag-ibig na nagpagaling ng mga sugat mo. Pag-ibig na humango sa'yo. Di ba? Sa parusa, sa kabayaran ng kasalanan, which is ang kamatayan. Pag-ibig ng Diyos yan. Yan ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang sinasabi niya sa Isaiah. Alam niyo po ba, nung ako'y hindi pa masyadong mananampalataya, isa sa nagpaiyak sa akin ang verse na yan. Sabi kasi,
Meron kaming ninang ni Pastor Morris na talagang siya yung nag-usher sa amin. Alam niyo, sabi niya sa akin, habang binabasa ko ang mga talatang ito, anak, sabi niya sa akin, principal ko yun siya eh. Gusto kong ipikit mo ang mga mata mo at imaginein mo si Jesus sa mga panahong ito. Alam nyo, nang binabasa niya yan, talagang sobra ang iyak ko. Dahil nang binabasa niya yan, na-imagine ko ang nangyayari sa Panginoong Jesus. Kaya isa to sa mga favorite verse ko, Isaiah 53:4-5. Sabi, but it was Jesus who pierced for our offenses. Sa Tagalog, napakaganda yan eh. Pwede ba sa Tagalog, sabi niya, tunay ngang inalis niya ang ating mga kahinaan. Dati mahina naman talaga tayo eh. Mahina tayo sa kasalanan kasi alipin tayo ng kasalanan. Pero nang si Jesus dumating sa buhay natin, ang una niyang naging misyon sa buhay mo, alisin ang kahinaan mo. Pagalingin ang karamdaman mo. Pero anong inakala natin? Na siya'y pinarusahan ng Diyos. Sabi niya, yung ating mga kasalanan, kaya siya nagsugatan. Yung kasalanan ko, kaya nasugatan ang Panginoong Jesus. Kaya siya binugbog, kaya siya pinako sa krus. Dahil sa kasalanan ko. At sa kanyang mga sugat, sa kanyang pagpapapako sa krus, sa kanyang buhay na ibinigay sa krus, gumaling ako. Diba? Sa kanyang buhay na ibinigay niya, sa bawat sugat niya, sa bawat sakit ng sugat na meron siya, katumbas niya ng paglaya natin mula sa kasalanan. Katumbas niya ng paglakas natin mula sa kasalanan. Yan ang pag-ibig ng Diyos na nagsusustain sa atin. Katulad ni Propeta Jeremiah na nakakita siya ng pag-asa sa kabila ng madilim na kinasadlakan ng kanyang bayan. Tayo rin, sa tuwing sasariwain natin ang pag-ibig ng Diyos, kahit pa ang pangit ng mga nangyayari sa paligid mo, pag sinariwa mo ang pag-ibig ng Diyos, ikaw ay magpapatuloy. Kasi ang pag-ibig ng Diyos, nagdadala yan ng pag-asa sa iyo. Nagdadala yan ng pag-asa sa atin. Parang napakaseryoso naman natin, di ba? Pasensya na kayo, ha? Parang napakaseryoso. Seryoso ba? Ninanamnam lang ba? Pasensya na, ha? Para lang akong teacher, no? Pero alam niyo, sa totoo lang, hirap akong maging mabait. Parang ang seryoso naman talaga. A well-lived life. Point number 3. The Holy Spirit that empowers the strength. Ang banal na Espiritu, lalo pa niyang paiigtingin ang lakas na meron ka na kay Kristo. Diba? Lalo pa niya yang i-stir up, lalo pa niya yang patatatagin. Bakit? Kasi nga, alam niyo, ang sabi sa John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and remind you of all that I said to you. Hindi mo malilimutan ang ginawa ng Diyos sa iyo. Bakit? Merong Holy Spirit na laging magpapaalala sa iyo. At bakit ka nga ba i-empower ng Holy Spirit? Kasi merong isang banal na Espiritu na magdudulot sa iyo ng bunga. At ang bungang yan ang magpapatatag sa iyo. Bawat isa sa atin may bunga ng banal na Espiritu.
At alagaan natin na huwag malaglag ang mga bungang yan dahil lang sa sitwasyon na meron tayo sa ating paligid. Alam niyo po ba, kung ikaw may sakit at patatayuin ka at wala kang bunga ng banal na espiritu, tatayo ka ba para magsalita? Malamang, pwede ba munang excuse? Hindi maganda pakiramdam ko eh. Pero dahil may bunga ka ng banal na espiritu, it will empowers you to stand, to speak, and to preach. Ano-ano nga ba itong mga bunga na ito? Very elementary sa ating palagay, pero alam nyo minsan, dahil nga sa sobrang elementary na sa atin, sobrang alam na natin itong mga bagay na to, minsan hindi na natin ito pinagtutuunan ng pansin. Pero alam nyo, sa kasalukuyang panahon, naniniwala ako na papanahon sa atin na mapanatili natin ang bunga ng banal na espiritu. Huwag kang haharap sa television, sa mga balita kapag wala kang bunga ng espiritu. Kung hindi, baka basagin mo yung TV mo. O kung hindi, kapag may nag-comment sa tabi mo, meron na agad ligligan dyan. Di ba? May mag-comment lang dyan, yung katabi mo araw-araw. May magsabi lang dyan ng isang salita, matitrigger ka, magsisimula ang giyera sa loob ng bahay. Diba? Kaya, kailangan natin ito. We need to be empowered by the fruit of the Holy Spirit. The love that points to Jesus. Yung bunga ng Holy Spirit, ang pag-ibig na tumutukoy mismo, nagdedirect mismo sa ating Panginoong Jesus. Kasi nga, Jesus Himself is love. The joy that always refreshes our heart. Iba yung kagalakan na kahit na dami mo ng problema, naalala ko tuloy, di ba, nung panahong yung patawid na yung mga disciples doon sa lawa ng Galilea, tapos biglang walang ano-ano, lumaki yung mga alon, lumakas yung hangin, nataranta silang lahat, samantalang si Jesus nandun siya sa likod, payapang natutulog. Anong sabi ng kanyang alagad? Master, Guro, nagawa mo pang matulog dyan, ha? Ganito na nga, binabayo na nga ng hangin at ng alon yung ating mga bangkat. Lulubog na nga tayo, nakakatulog ka pa. And I paraphrase, di ba? And I paraphrase. Parang ganun sa ating lingwahe, di ba? Nagawa mo pang matulog, lulubog na nga. Pero ano sabi ni Jesus? Man of little faith. Say bakit? Kapag yung joy wala sa puso mo, konting ligligan lang dyan, matataranta ka. Nataranta agad ang kanyang mga disciples. Parang hindi tagad Galilea, no? Alam naman nila na yung Sea of Galilee, hindi naman talaga yun permanente ang weather doon. Bigla-bigla na lang, tama po ba, Pastor Walter, na bigla-bigla na lang nagkakaroon doon ng malalakas na alon? Yun ang yun ang katangian ng lawa na yun ng sinayon, yun ang katangian. Bigla na lang malalabas na malalaking alon, bigla na lang lalakas ang hangin. Dapat sila na taga roon, alam na nila yun. At pangunahin, ang mga disciples, most of them were fishermen. At walang fisherman na hindi marunong lumangoy. Walang fisherman na takot sa tubig dagat, kaya niyang lumangoy. Pero nataranta. Bakit? Wala silang joy, wala silang kapayapaan sa buhay nila. It is the joy. Yung maggalak ka na kasama mo lagi ang Diyos. Dapat tumakit, ay si Jesus nga, tahimik na tahimik, edi tahimik rin ako. Di ba? Tahimik rin ako, Lord, may gagawin ka naman Noong mga panahon ng ligligan namin ni Morris, bakit tayo mag-aaway? Bakit kailangan ko mag-ubos ng idea ko sa'yo? Tatahimik ako, panonoorin ko kung ano ang gagawin ng Diyos sa kalagitnaan natin. Sabi ni Pastora, ba't kailangan mo magalit? Ba't kailangan mo lahat nung ako'y nagalit? Ganito talagang gagawin ko, Pastora. Humanda talaga siya sa akin. Anak, teka lang. Ba't ka ba natataranta? Ngayon ka pa ba natataranta? Para akong sinampal Tumahimik ka. Di ba?
the love, the joy that refreshes our heart. Yun lang maranasan mo na may Kristo ka sa puso mo. Isn't it enough? Isn't it refreshing? The peace that is very possible right now. Posible ba talaga ang kapayapaan? Kahit may mga kaguluhan sa labas? Yes, the peace that is very possible right now. Ano ba talaga ang tunay na kahulugan ng kapayapaan? Yung bang may mga walang labanan? Hindi. Ang tunay daw na kahulugan ng kapayapaan ay yung wala kang labanan sa buhay mo. Ang tunay na kahulugan ng kapayapaan ay yung meron kang presensya ng Diyos sa buhay mo. That is the true meaning of peace. Yan ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Yung wala kang labanan, pero meron kang Diyos sa buhay mo. Meron kang presensya ng Diyos na sumasama sa buhay mo. The patience that is active in your pursuit of hope. Diba? Tulad ni Jeremiah, tulad ni Pablo. Yung kanyang long suffering. Sabi niya ng Panginoon, you will just endure it for a period of time. Lahat, diba? Sabi ng Diyos, it is just for a period of time. Ibig sabihin, ang sufferings mo, hindi yan magtatagal sa'yo. Nagtatagal lang yan kasi kinikip mo. Gusto mo siyang tambayan. So, ang sufferings, hindi yan nakadesenyo at hindi yan dinisenyo ng Diyos na magtagal sa buhay mo. Kaya nga sabi ng Diyos, it is just for a short period of time. Diba? The patience that is active in the pursuit of hope. And the kindness that is an invitation to each and every one of us to walk in humility. Yung kindness na iniimbitahan ang bawat isa sa atin na lumakad tayo sa pagpapakumbaba. Kung paanong lumakad ng may pagpapakumbaba ang ating Panginoong Jesus. And the next one, the goodness that points towards others, the good character of God. Kapag ikaw ay inihalo sa iba, ano ang magiging kaibahan mo? The goodness of God. The goodness in you that points toward others to the good character of God. Yan yung goodness. And then the faithfulness that begins and ends with God. Diba? Everlasting faithfulness nga, diba? Nagsimula at nagtapos sa Diyos. At ano pa? The gentleness that transforms me and brings transformation to others or cause transformation to others. And the self-control, ito pinakamaganda. And the self-control that free us to say yes to sin. The self-control that freed us or free us to say yes to sin. Kaya pala, empowers our strength. Huwag nating kalimutan, huwag nating maliitin at huwag nating baliwalain ang mga fruit of the Holy Spirit. At ang sabi nga, the greatest of which is love. Babalik pa rin tayo sa pag-ibig ng Diyos na nagsusustain sa atin. At syempre, yung pang-apat, dahil, sabi niya, the greatest of which is love, yan, a well-lived life is with kindness and compassion with others. Kaya nga, ang kautusan dati 10, ngayon, 2 na lang. 2 na lang. Yan, 2 na lang ha. Hindi pa natin maipasa.
Parang teacher, di ba? Class, 2 na lang ang rules sa loob ng classroom na ito. Hindi nyo pa naipasa. Kung siguro ang Diyos ang teacher, sasabihan tayo lahat, ito na nga lang yung aking rules. Diba? Sabi sa Matthew 22:37-39, and Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Sinimplify na ng Diyos. Grabe ang Diyos sa atin, Grabe talaga ang kanyang pag-ibig sa atin. Nahirapan tayo sa 10, kaya pinaiksi niya. Ginawa na lang niyang 2. Sinimplify pa niya. Mahalin niyo ako, mahalin niyo ang Diyos ng inyong buong puso, ng inyong buong lakas at ng inyong buong kaluluwa. At mahalin niyo ang inyong kapwa tulad ng pag-ibig sa inyong sarili. Pero nahirapan pa tayong pumasa. Di ba? Bakit? Kasi una, hindi tayo kumapit na natili sa Diyos. Pangalawa, nalimutan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Pangatlo, binaliwala natin ang bunga ng banal na Espiritu. You want to have a well-lived life? Make Christ as the source of your strength. Let the love of Christ sustains you. And let the Holy Spirit empowers your strength with kindness and compassion to others. Amen? Wow! Salamat sa Panginoon, Lord. Thank you, Lord, for the strength. Thank you, Lord, for the love. Thank you, Lord, for the gift of the Holy Spirit. Thank you so much, dear God, for touching our heart to give love and compassion to others, especially to those who are unlovable. And this we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Mga kapatid, nais nyo ba natanggapin at manatili sa lakas ni Kristo na meron kayo? Kung kayo ito, gusto nyo, Lord, gusto kong magkaroon ng well-lived life na ito. Lord, gusto ko pa, Panginoon, na lalo pang manatili sa piling mo. Lord, gusto ko pa na maranasan higit lalo ang banal na Espiritu. Kung kapatid, ikaw ngayon ay kinakausap ng Panginoon. At gusto niya na ikaw ay lumakas pa ang iyong pananampalataya. Gusto ng Panginoon, inaanyayahan ng Panginoon na tanggapin mo ang kanyang banal na Espiritu. Kung ikaw ito, kapatid, feel free to bring yourself in front so that you will be, maipanalangin ka ng mga pastors na naririto. Huwag kang mahihiya. Ang Diyos nag-aanyaya sa iyo. Kapag ang Diyos inaanyayahan ka, huwag kang magdalawang isip. Tanggapin mo ang paanyaya ng Panginoon sa umagang ito. Kung hinihipo naman kayo, mga kapatid, ng Panginoon, ngayong umaga na ito, na nagnanais ninyo na kayo ay palakasin lalo ng Panginoong Jesus, binibigay nyo palalo ang inyong buhay sa Panginoong Jesus. Pinagkakatiwala nyo pang lalo ang inyong buhay sa Panginoong Jesus. Lumapit lamang po kayo sa harapan upang kayo po ay maipanalangin ng ating mga pastors. Pastor Walter, pwede po ba? Falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, and all you will believe. We sing the song
song of ages to the Lamb. 1,000 generations. At sa lahat po ng mga nasa kanya-kanya nilang upuan, maaari niyo pong ipanalangin ang isa't isa. Kayo po'y magpanalanginan at magpalakasan sa isa't isa. And all you've gone before us, and all we'll believe, we'll sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name is the Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo ngayong umagang ito. No, marami tayong na-receive sa ating spirit. Pero naka-importante sa lahat na sa ating spirit ito ay malakaran natin at maisabuhay natin sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, sa lahat po na nasa live, sa mga bago pong na nakikinig o ngayon pala nakapakinig ng mensaheng ito, dalangin po namin sa The Hub of Christ Church na maabot kayo ng mensaheng ito. Sabi ng salita ng Panginoon kanina, Philippians 2 verse 1, your life in Christ make you strong, no? And His love comforts you. Ano po ba yung pinagdadaanan nyo sa buhay? Lumapit tayo sa Panginoon. Lapit tayo sa Panginoon. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. Kay Kristo. Nakapaloob kay Kristo ang ating kalakasan. Nakapaloob kay Kristo ang ating pag-asa sa buhay. Amen po. At ang kanyang pagmamahal, ito'y nagbibigay sa atin ng agarang lakas. No? A quickened spirit, sabi pa ni Pastora Zali kanina. And ang ating pakikipag-isa sa banal na spirito ng Panginoon, ito'y nagbibigay sa atin ng well-lived life. Kaya po sa lahat po ng mga nanghihina, may dinaramdam ngayon sa kanilang mga katawan, sa live Facebook, ikaw ba ngayon dumadaan sa problemang di mo kayang solusyonan? Ikaw ba'y dumadaan sa isang sakit na ginawa mo na lahat, binigay mo na lahat? Ang plano ng Diyos sa buhay mo
ay ikaw ay pagalingin. Bigyan ka ng a well-lived life. Life to the fullest. Life of purpose sa buhay. Kaya, dalangin ko, kung sino ka man na nandyan ngayon, nakaupo, damdam ng puso mo ang mensahe. Dalangin ko na matanggap mo ang kapayapaan, ang kasaganahan, ang kalakasan na nanggagaling sa Diyos. Sa pangalan ni Jesus, oh Lord, salamat sa Lord sa lahat ng mga nasa online Facebook, Lord. Lord, saan man siya ngayon, gabi man ngayon, umaga man ngayon, umuulan man, uminit man ngayon, pang madilim man or maliwanag ang buhay niya ngayon. Lord, magpakilala ka sa kanya. Magpakilala ka ng lubusan sa taong ito, Panginoon. At Lord, sa lahat ng nakikinig, Lord, ano man ang pinagdadaanan, Lord God, Lord, ikaw ang aming kalakasan hanggat kami nakaugpong sa kahoy, Panginoon. Kami ay mamumunga, kami ay lalakas, kami ay magkakaroon ng kasaganaan sa buhay. Ang dagta ng buhay, Panginoon, na aming na-receive, Panginoon. Dalangin namin, Lord, lahat, Lord, hipuin mo. Ano man, nakaratay man siya sa karamdaman ngayon, sa karamdaman ngayon, sabi mo salita, Panginoon, faith cometh by hearing and hearing the word of God. Kaya, Lord, let your word manifest in their life. Lord, sa lahat ng nagkukulang, bigyan mo ng kapunuan. Sa lahat ng may kahinaan, bigyan mo ng kalakasan. Sa lahat ng nawawala ng pag-asa, bigyan mo ng kasiguruan sa buhay. And Lord, sabi mo sa salita, Panginoon, that Romans 10:11, that those who trust in you will never be put to shame. Kaya Lord, dalangin ko, Panginoon, ang salita mo na narinig ng lahat ng nasa online Facebook, Lord, ito'y magbigay ng bagong pag-asa, bagong buhay at bagong kinabukasan sa lahat. In the mighty name of Jesus. Amen and amen.